Yo, 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 welcome back sa #1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast! Welcome mga pare. Again, gusto namin bigyan ng shoutout ang Cafe Aldana. Maraming salamat sa pa-coffee. Hinatid nila to pare ng personal, so na-appreciate namin yan. Kay paring Kirby, shoutout sa iyo at sa SME mo na pumunta pa rito. Sa acrylic ha. Acrylic ha. Ayan. Ang lupit! Magawa kayo. Dumadami na yung binabati natin, pre. Oo, pare. Alam mo, Acrylic ha. Hindi nga 30 minutes na intro natin. No. unti-unti na-attract natin yung mga tamang tao, no? Oo nga. Diba? no? Kahit Nagdadatingan na lang sila. Lahat yung mga nangyayari itong mga nakaraan, hindi natin pinilit, no? Hindi. wala. Talagang, alam mo yun, parang Diyos na nagkaloob talaga. May reason yun. Align yan. Pre, hindi to nagkataon. May reason to. Oo, no? May nawala, may dumating. Lahat yun may reason. Kaya isipin mo, sa lahat na nangyayari na to, ikaw, yung mga gustong kumalaban, ako, hindi nyo kami makukumbinse para talikuran tong advocacy na ginagawa namin. Hindi. Mas palakas ng palakas habang tumatagal eh. Ang ano nga sobrang, alam mo dati nag-uumpisa tayo, pero sabi ko, hindi tayo lalapitan ng mga tao. Kasi sa sobrang anghang nung sinabanggit natin dito. Di ba? Talaga, dumaan sa isip mo yan. Tumaan sa isip ko. Kasi ako, realistic lang naman ako, pre. Ayoko rin nag-e-expect. Ganun ako Gusto ko, kung ano lang yung mangyari, Yun na. it is what it is. Para kung may mangyaring maganda, ma-appreciate ko siya. Lagi lang akong ganun. Tama. So yung mga dumadating, kaya na-appreciate ko, natutuwa ako. Uy, meron tayo niyan, nabibigay niyan. Ito na hindi natin kinokontak. Kusa lang sila yung mga nagigess sa atin na gustong bumaba dito. Sabi ko, wow, alright. Tinanong pa natin yung mga nagbigay na yan, no? Kung paano yan, ganito image namin, di ba? Sagot nila sa atin, di ba? Pakialam natin. Wala tayong pakialam. Kasi I think yun yung bagay na naipapasa natin, no? Parang pag nag-sponsor ka, since fan ka rin namin at the same time, wala kang pakialam, no? Kung anong sasabihin ng iba. Basta nilapag na yan sa anti-support. Yun nga no? Sa sobrang maanghang na yung sinasabi natin, confident sila. Oo, anti-support. Yeah, represent ko yan. Bakit? Kung mag-sponsor ka at Ang maaangas ganda ng ka. influence natin, no? Kasi nasa generation nga tayo ngayon na be mindful ng sobrang sensitivity naman. Kumbaga, wala ka namang ginagawang masama. Kailangan mong i-mind lahat ng galaw mo. Para kang lagi walking eggshells. Pero dahil sa anti-support, yung mga nanonood sa atin, parang, ang ina mo, wala akong pakialam sa'yo. Ito ang tunay. Ito ang truth. No? Tsaka actually, yung sinasabi nila na, na be mindful of your words. Ang application, hindi naman nagiging ganun eh. Yung mga taong sinasabihan ng be mindful, hindi naman sila nagiging mindful. Natatakot lang sila at nagko-comply na lang sa kung sino man nag-imbento niyang mga shit na limitasyon, 'di ba? Ito kasi yan ang pinaka importante, isa sa pinaka-importanteng binigay sa atin ng Panginoon dito sa mundo, kalayaan Kalayaan. So nung dumating yung panahon na marami ng tao ang isinuko yung kalayaan nila. Alam mo ako, para sa akin, nalulungkot ang Diyos dun. Tingin mo, hindi masaya, di ba? Oo, tsaka hindi masaya ang Diyos dun. Binigay ko sa inyo yan Maging malaya kayo dyan sa mundo na yan. So, isang application ng kalayaan na yun, malaya ka sa opinion mo, malaya ka sa pag-iisip mo, di ba? Naniniwala ka ba na Diyos din ang gumawa ng mga pangalan natin? Oo. Naniniwala talaga ako kasi yung pangalan ko na Nabiktima ako dun. Sabi ko, napaisip ako kasi galing Joshua, galing Bible baka. Oo nga, no? Sobrang naging rational ka dun, Kasi yung pangalan ko na 8 asset na yan, na nilagay. Mga ganda. Tagal ko nagamang ngayong araw, guys. Yan. 8 asset na nilagay ng Panginoon sa lahat ng social media accounts. Talagang naglalabas yan ng malulupit na content. Kaya pumunta kayo sa Facebook ko, sa YouTube ko. Sa Facebook ko, meron doon link ng Discord kung gusto mo
usap tayo tungkol sa mga sikreto ko, pumasok ka doon tayo mag-usap. Yeah. Josh on point pare sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy mabango pare, available yung mga perfumes natin. Natutulog sa daily life mo dyan sa Shopee at TikTok Shop. Nandiyan yung mga link natin sa description. Make sure to check it out. And kung lalaki ka nanonood nito at may girls na nanonood nito, mag-asawa. Wala kayong ginagawa, puro kayo away. Mag-sports kayo, dalawa. Okay, para mag-banding kayo, may bagong experience na matutunan sabay, which is a beautiful thing to do as a couple. Tama. So go ahead, sports na kayo. Sa isa daw General ng Soy Army, puso ko na sa magsasaka, hari ako ng hip-hop underground. Mag-box kayo dyan sa Golden Boy Boxing Gym Club, saka sa Metro Fight Club. At pagkapit kayo sa Slick and Dapper. Sa acrylic pagawa kayo ng acrylics. Maganda. At sa Cafe Aldana, dyan na kayo mag-coffee. May nachos sila dyan at tapsilog, kompleto. Mga kabataan, ingatan nyo yung pera nyo. Okay? Cafe Aldana sa Southville. Yan, may Facebook yan sila. Search nyo yan. Pre, ewan ko napanood nyo to na medyo na-open up din yung isip ko. Bakit? May napanood ako pre na lalaki siya. So, galing siyang, nasa truck siya pre. Galing siyang truck. Bumaba siya sa truck niya. Kaso ang nangyari, nakalimutan niya yatang i-handbrake yung truck niya. Alam ko, napanood nyo to. Ngayon, dahan-dahan, nag-park siya sa isang ganitong klaseng, incline. Pataas yung park siya. Nakalimutan niyang i-handbrake. Ngayon, pababa, dahan-dahan yung truck. Maraming mga-aksidente rito. So, siguro napansin niya na paatras yung sasakyan niya, hinabol niya. Tapos? First 3 steps, tumba. Boom! Umangon siya. Alam po nasaktan siya kasi parang ang bigat ng pagkakabaksak niya tapos yung pagbangon niya, parang ang sakit. So, bangon siya. Hinahabol niya pa rin. First, 3 steps na naman. 1, 2, 3. Tumba na naman siya, pre. Alam mo, sobrang taba niya. Pero medyo imposible kasi bumabagsak na yung sasakyan. Oo, mabagal. Mabagal naman. Mabagal. Para sigurong yung handbrake niya mahina na. Ganun yung gets. hindi naman mabilis. Kasi baka sa sobrang bigat, hindi kaya ng handbrake. Oo. Pero yun na nga, pre. Simpleng takbo lang. 1, 2, 3. Tumba siya. Bangon siya. Isa pa. Boom. Hanggang yung pangalawang tumba niya, meron ng parang malaking katawan na lalaki na pumigil nung ang ganda nga nung pag-inedit Inedit pre, parang superhero yung niya. Nilagyan ng flash na parang gumanon. Tapos napigilan niya yung truck. Wait, kaya? Handbrake naman Kaya pre kasi parang handbrake siya na parang lumuwag lang ng konti. Pero boy, sobrang delikado yun. Oo, delikado talaga. Pero napigilan niya pre. Ngayon, doon sa background, nakikita mo pa rin siyang nagsistruggle siyang tumayo. Papunta na sana siya doon sa lalaki, natumba na naman siya. Nainis ako pre, sabi ko. Nakakainis yun. Diba? Nakakainis siya kasi dun mo makikita pare, para sa akin minimum, ito sabihin ko na, lagyan na natin ng rule. Minimum sa isang tao, kailangan nagja-jogging ka talaga. At least kahit pa paano capable kang tumakbo ng maayos. Function dapat. Function yung buong body mo. Oo. Kaya at least kahit pa paano dapat nasa habit mo ang mag-jogging talaga. Alam mo na kwento nga nung kapatid ko na nasa Australia, shoutout sa kapatid ko. Nagulat siya sa culture doon. Although nangyari naman na dito sa Pilipinas ng paunti-unti. Pero ang culture talaga sa Australia, pre, nagulat siya. Ang aga daw magising ng mga kanu doon para mag-jogging. Tapos punong-puno daw, buhay na buhay daw yung mga bakery at cafe nila sa Australia. Kasi maaga nagigising yung mga tao para mag-jogging. Tapos kakain sa bakery, mag-coffee. And para sa akin, gusto ko dapat ganun din tayo no? Kasi dito sa atin medyo papunta na doon but slowly getting there. Depende pa lang sa lugar. Depende sa mga lugar na gaya sa inyo, kay Ching, dito sa atin, medyo maraming maagang gumigising tapos nag-jogging talaga. Hindi ko lang alam sa ibang area. Kasi sa ibang area kasi parang hirap mag-jogging din ba, mamatay ka Diba? Yung paglabas mo highway na. Oo. Pero yun nga para sa akin, minimum dapat kaya mo talagang tumakbo sa mga ganong klase ng senaryo. Ako nakakapikon yun Oo. Pati pagbangon na lang yun tadapa-dapa pa. One example ko pa lang yun. Truck yun. May napanood pa ako. Babae naman siya. Sa dagat? Hindi. Sa street din siya pare. Pababa naman pa ganyan.
stroller naman. Hinahabol niya yung, nalingat lang siya saglit, may baby siyang dala, babae siya. Gumulong-gulong yung stroller niyang ganyan. So papunta yung stroller doon sa crossing. So possible na mabangga ng kahit anong sasakyan yon. Nung nakita niya na, inabol niya, ganun ulit, boom! Tayo, boom! Buti na lang may lalaking bystander doon, nakuha yung stroller, pare. Pero nakakainis nga, yung mga ganong klase na isi-save mo yung family mo, hindi mo magawa, sa simpleng takbo lang, puta, taba ka ng dapa. I think kaya sobrang kasalanan talaga yung gluttony na yan eh. Kaya nasa libro rin. No? Daming maapektuhan din eh. Pwede kang makapatay. Kaya nun, parang siya yung nakapatay dun eh. Indirectly, di ba? Oo. Directly. Tapos may mapipinsala pang buhay. Di ba? Tapos makukulong yung makakasagasa. Madadamay niya yun. Di ba dahil sa katakawan niya, di ba? Mataba siya eh. Kaya sabi ko, kaya dapat minimum talaga marunong kang tumakbo pre. Kaya sa mga nanonood sa atin, isasuggest ko sa inyo, kung wala kayong ginagawa on the weekends, gising lang kayo, imbis na mag-doom scrolling kayo dyan ng 2 hours, mag-jogging kayo sa umaga. Minimum yun. Ito, lakas mag-jogging to eh. Anong nararamdaman mo ba pre? Kaya gusto mo mag-jogging? Masarap. Para naka-drugs. Meron ka na naman. Pero, hindi. Ako, ang gusto ko sabihin pagdating dyan, ako, 2026, kung hindi pa rin parte ng buhay mo ang mga exercise, physical activities, napaka-baduy mo, napaka-corny mo, napag-iwanan ka na, malayong-malayo ka na sa uso, madali ka nang sabihan ng tanga. Di ba? Physical activity, hanggang ngayon ang utak nyo pa rin eh. Minimum dapat eh, no? Oh, Parang bare minimum sa isang tao na kahit at least isa meron kang physical activity. Kaya and syempre running is a basic skill ng tao. So dapat talaga ano eh. Kahit nga walking lang, pre. Oo. Sige, kahit walking na lang. Basta may ginagawa, di ba? o katumbas na yan ng kawalan ng ethics, kumbaga kababaan ng status yan. Ayaw mo mag-physical activity, ibang sama ang tingin mo sa physical activity, indicator yan ng kababaan ng status. Saka di mo mahal sarili mo. Hindi mo mahal sarili mo, ang baba ng status mo. Kasi kung tutusin nga, kung halimbawa, galing ka sa pamilya na hindi mapera, alam mo, pag nagsusuot ka every day, nagsusuot ka ng mga, yung pang-exercise, naka-running or walking shoes ka, yung short at t-shirt na pang-exercise, ang bango mo tignan, ang ayos mo tignan. Pag naka-athleisure. Oo, ma-assume mo, athleisure ang tawag. Yan ang athleisure. Pag naka-athleisure kang forma, ang bango mong tignan, pag maganda agad ang iisipin sa'yo ng tao. Oo nga, no? Oo, di ba? Oo nga. Tapos never din ako napagtripan ng naka-jogging outfit. Di ba? Yun Parang lang nga eh. Wala, no? Oo nga, no? Hindi ka gagalawin ng mga tambay. Parang alam nilang, wala, ibang mundo yan. Oo. Merong respeto. Di ba? Oo. Kailan ka ba nakita ng gano'n? Nagja-jogging na parang, ay, taga-saan ka? Oo nga, no? Tumatakbo-takbo ka lang. Taga-saan ka? Bago ka lang dito ah. Hindi, ang pagtitripan, yung mukhang talongis din talaga yung mga pagaspas ng pagano. Mas malaki damit. Oo nga, no? Magandang point yun, ha? Kumbaga kasi iba yung tingin sa'yo ng tao, no? It's either, maganda buhay nito, maganda mindset nito, or, Trip-trip to. or, wala, ibang level yan, hindi tao yan. Parang ganun eh, no? Kahit nagja-jogging ng madaling araw, wala namang gano'n eh. Oo nga, no? Diba? Kahit tumakbo-takbo ka ng 3 a.m., mapadaan. Hindi ka gaganunin eh, no? Parang nasa ibang ka talaga, hindi ka nila gagalawin. In the way, parang kung nasanay ka, kunyari, nakatira ka sa mga ganyang klase ng lugar, in a way, parang pwede mo siyang pang-avoid sa mga bully mo, eh, no? Jogging ka, anong magagawa mo? Hindi ka matatawag na, Hindi masyado takaw trip yung mga nagja-jogging talaga. Oo, kaya, ano yun eh, possible eh, feasible, reachable, hindi mo kailangan ng sobrang daming pera para ma-achieve yung ganyan. labas ka lang. Labas ka lang. Actually, di ba yung nabalita last time na manghuhuli daw ng nakaubad? Ano naman sasabi mo doon? Ha? Sa akin nga eh.
pag nakatambay kang nakaubad, huli ka talaga. Pero mag-jogging kang nakaubad, gaganunin ka pa, sir. Kasasaluduhan ka pa ng Bakit kaya? kasi nga, iba yung dating ng nagja-jogging, pre. Or pinaalis doon, parang, sir, bawal po nakaubad. Hindi ka pa rin Yeah. babarbarin. Oo. No? Sir, bawal po nakaubad. Sir, pwede ba magpalit na yun? Mm. Pero yung tambay, tignan mo, iba yung approach doon. Diba? Pisoy! Pisoy! Ganun no? Tsaka, Tado ko talaga, no? yan. Diba? At ako, para sa akin, hindi mali yun. Talaga? Yung ganon. Yung gago ka ba? Hindi mo alam na pag ganyan ang ginawa mong presentasyon ng sarili mo sa publiko? Mm. Di ba? Hindi ka pag-iisipan ng maganda. Anong gagawin mo mabuti sa ganyang itsura mo, di ba? Anong gagawin mo mabuti? Oo, di ba? Tambay na nakaubad. Karamihan ng gumagawa ng masama, nasa forma mo. Oo. Di ba? Masisisi mo pa yung pulis doon. Mm. Kasi nga, parang hinintay mo pa yung pulis. Araw-araw nga pinagsasabihan ka ng nanay mo na maghanap ka ng trabaho. Ayaw mo, hinintay mo pa yung pulis. Di ba? Tama lang, sabi ng nanay mo, sige lang po, huliin nyo na po yan. Puta, tambay naman dito. Speaking of tambay, Mm. malabo tayong magiging tambay. Malabo, pre. Kasi meron tayong curse. Mm. Iikot at iikot yung puwet natin baga natenga tayo. Totoo. Hindi mapapakalipaan natin yung kamay Totoo. natin, Totoo. utak natin, mapipiga ng maximum to get another money. Totoo. Hanggat may cellphone akong hawak at may internet ako, kaya kong pumera talaga. Mm. Hindi mo ako mapapaupo lang dito pag may cellphone, internet ako. Ina, bakit? Ang tanong ko pa sa sarili ko, bakit? Bakit ka nakatambay lang dyan? Puta, pang pera ka. Ito nga para marinig na rin nila. Alam nyo ba, kaming tatlo, hindi talaga imposible na mangyari Mm. na yung bangko namin ay walang pera. Imposible. Hindi mangyayari yon. Sinasabi ko sa inyo. So, kahit kayo gusto namin i-goal din namin na mapunta kayo sa ganung Ganong kalagayan. klaseng mindset, no? Oo. Mm. Hindi, ako sinasabi ko, hindi mindset yung katotohanan. Imposible, Oo. pre. Oo. Imposible. Ako yun talaga. Kahit hindi na natin pwede sabihin sa kanila lahat kasi usapang pera na yan. Hindi na natin pwede sabihin yan. Pero kahit magtalo kami dito ng 24 oras, babagsak kami sa imposible mangyari yun. Bakit? Bakit imposible? Sige, i-point out mo bakit. Kasi yung galaw natin, pumipera talaga yung Money galaw. talaga eh. Money talaga. Nagkakapera talaga. Tapos magtataka ka, lalapitan ka rin talaga ng pera. Lalapitan ka rin ng tangina. pera. Mindset kasi, hindi kumbaga Iba eh, yung iba. mindset, yung energy na inilalabas mo, pang pera eh. Alam mo yun? Gusto kasi ng pera sa ganitong klase ng energy natin, pre. Alive na alive ang pera sa ganito. Kumbaga gusto lumapag ng pera sa ganito, pre. Kumbaga in short terms, yung may mga taong may mga pera, gusto nilang pupusta ako dyan. Parang ganun. In a way, no? In a way, ang pera, pare, isipin mo siya na para magets nila, ang pera, gusto rin nilang dumami. Isipin mo, living thing ang pera, pare. Ganda nun ah. Gusto nilang mag-repopulate, kumbaga. Isipin mo yung pera, manyakis yan. Di ba? Pangit na term yun. Bakit? Hindi, basta, para siyang sibilisasyon ang pera. Gusto niyang dumami siya. Gusto niyang bumembang, gusto niyang magkaanak, gusto niyang magkapo, Gets pagka it. sa tubo, so on and so forth. Gets kita. Diba? Pero ito, para sa akin, ito siya. Kasi, usapang finances, napakagaling ko talaga dyan. Mm. Hindi, kasi, tinan mo kaya nga pinangalanan, ang pera ay pinangalanan na currency. Current, galing sa Current. root word na Current. current. Oo. Yung current sa ano yan sa body of water mo makikita yun sa river. I see. Ganun. River. Yung current. Current. Kung saan papunta. Current. Saan papunta. Oo. Oo. So, ang tubig kasi, pag ginawan mo yan ng daluyan, magtatagpo at magtatagpo yan. So, ibig sabihin, pagdating sa currency, once na matutunan mo kung paano yan padadaluyin, dadaloy at dadaloy na yan. Di ba, pag tinignan mo,
Yung mga source ng tubig natin, yung mga tubig sa dam, connected sa ocean yan. Ocean. At wala tayo dito sa mundo, never natin mauubos yung tubig sa ocean. Ocean. Oh. So ang naging paraan para mapakinabangan natin yung tubig sa ocean, gumawa tayo ng daluyan. So napuputol lang naman yung daloy ng tubig kapag nagkaroon ng blockage dun sa ano. Pero yun na nga, once na alam mo na siya kung paano, huhukayin mo lang ulit, dun lang yung specific point na tatrabahuhin mo, tatanggalin mo yung bara, nandyan, babalik at Flow lang, babalik flow yung... lang. Yung para is yung mga usual problema mo sa business din, possible na maging Oo. metaphor doon. Oo. Or katamaran. Pwedeng Katamaran, ganun. yeah. Pera and attraction. Naniniwala ko na nasiseduce mo din ng pera eh. Nasiseduce mo na attract. Dati, sinasabi ng mga napapanood ko, sila Kiyosaki, sila Jack Ma ba? Tama, Jack Jack Ma. Lagi nila sinasabi, money is attract. Parang you need to attract. Akala ko, literal na a-attractin mo na, pera. Hindi. Pero magda-dance ka para ma-attract mo yung pera. Oo. Pera. Yung meaning pala nila na attraction is yung good health, good vibe ka, matalino kang kausap, ka-attract ka talaga ng pera. At kapaki-pakinabang ka sa society. In that way, yung pera gustong pumusta sa'yo. Alam niyo, parang kagaya na ito, ang daming gusto pumusta sa atin sa podcast. Ang daming naniniwala, ang daming nag-i-invest ng mga sarili nila, mga time nila. Diba? Parang ganun na rin yung sa money. Oo, totoo yan. Tama. Sa business, diba? Kaya kung masama ugali mo, do you agree na natataboy mo yung pera? Oo, pre. Ako naniniwala ako. Kung masama ugali mo, sabi nga natin kanina, sabi ko nga kanina, ang tingin ko nga sa pera, ano yan eh, parang sibilisasyon din yan na gusto dumami. Di ba? Bakit mo gusto, kung yung pera ay tingin sa'yo, putang ina, parang di kami dadami sa'yo ah. Di ba? Masama ugali mo. Pag masama ugali mo, ayaw sa'yo eh. Di ba? Tangina, parang masastop kami sa'yo ah. Parang pambibili mo lang kami ng sugal eh. Hindi kami dadami sa'yo eh. Pero sabi nila si Steve Jobs daw, sobrang bulok daw talaga ng ugali nun eh. Sobrang bulok katrabaho ng pare. As in, wala talagang morals yun. Kasi may isang instances nga, di ba, yung apps na gusto niya makuha, ayaw makipag-deal sa kanya. Alam mo pare, meron akong ano dyan eh. May theory ako dyan kung bakit sino yung nagkakalat na pangit yung ugali niya. Ano, Samsung? Ha? Hindi. Totoo pre. Cherry Mobile. May mga hater talaga siya. Parang si Steve Jobs kasi hindi siya technical na tao. Alam mo saan siya magaling? Communication. Communication, connection. Oh. Ito pare ito ang dynamic sa kumpanya. Yung mga technical na tao, sila yung productive na tao. Yung mga communication-based na tao, sila yung less productive but more on communication sila sa boss. Kaya sinasabi na lang nila yan na pangit ugali ni Steve Jobs. Pero ang totoo, hindi kasi sila malapit sa boss eh. Si Steve Jobs kiss as yun malamang. Kaya ano lang sila doon, bitter lang siya sabihin, pangit ka trabaho yan, pangit ano. Kasi hindi sila napopromote. Si Steve Jobs, kaka-kiss as niya, kaka-communication skills niya, napunta siya doon sa position na inuutusan na lang niya yung mga haters. Pwede. Diba? Yung mga technical, sinang utusan niya? Mga technical people eh. Tama. No. Ako, less productive ako, pero ako yung napopromote. Bad trip talaga ang mga technical people sa kanya. Pwedeng hindi naman nakikinig ang universe kung masama o mabuti yung ugali mo. Mismo. Siguro baka kahit masama yung ugali ni Steve Jobs, for example lang naman, pero sobrang binubuga niya pa rin sa universe yung gusto niya mangyari. Alam mo, actually tayo, iba ang pamantayan natin ng masamang ugali. Kasi actually dito, sabi nga si Steve... Nag-Google ah. So ano na yan? Hindi ka na naiiba. Hindi ka na special. Panis. Ito, maskuladong nag-Google. Ikaw, matabang nag-Google. Babangong nag-Google, mapanghing nag-Google. Yeah. Kasi sabi nga dito, charismatic siya, brilliant, visionary. Yun. So, Wala sinabi masama ba ugali? Wala. oo Kasi ako sa akin ng masamang ugali talaga, yung consider kong masamang ugali. Buraot. Di ba?
Pag sinabing buraot, what do you mean? Hingi, si Asa. Ganun eh. Baka naman. Yan, yung mga ganyan, no? Nakakasar yun. Baka na puta, baka naman ano. Ano bang ano mo? Anong nailatag mo, bumabaka naman ka? Sabi nga, Baka naman pwede kitang ibakad na sampal. hindi ka kasi sumabay. Sabi nga ni Koy, di ba? Oo. Sumasabay ka na sa amin, di ba? Oo, di ba? Kasi isipin mo, kahit nga, kung titignan mo yung mga storya ng mga ano eh, mga drug lord eh. Ano sila, marunong sila makisama. Masasarapan ka pa rin na magiging against ka lang dun sa nature ng business niya. Pero pag kasama mo siya sa isang kwarto, magugustuhan mo yung company niya eh. Di ba? Drugs ka talaga. So, and then, Magugulat na yung mga ano. Gagamitin niya na yan, pre. magiging ano na ako, tulak ng podcast. The last tutor bender. Gagi. Nakakatawa yun na last tutor vendor. Tingnan niyo. Avatar. So, yun talaga. Pag boraot, ignorante, walang vision, yun pangit ugali. Alam mo, mga pangit ng ugali, hindi sila nagpe-predict ng future eh. Talagang lahat ngayon na. Ano yung Totoo. ipapakain mo sa akin ngayon? Ano yung masarap na mararanasan natin ngayon? Walang kahit konting kompromiso kasi may nakikita kang magandang mangyayari sa future. Wala silang ganun eh. Totoo. Kasi nga, lahat ng kumpanya, pre, na successful, lahat sila meron silang makikita mo pagpasok ng building nila. Nandun yung nakalagay, vision, mission. Kasi lahat yun gustong i-improve. Dumami pa yung pera ng kumpanya nila. Kaya naniniwala ako na dalawa, yun ang kailangan mo bilang tao. Vision at saka mission. Ano ba? Lagi nakapaskil, no? Oo, biruin mo, mga korporasyon na naniniwala doon. Ikaw pa kayang tambay lang, ikaw na normal na tao lang. Maniwala ka doon, malaking korporasyon nga eh. Diba? Ikaw kaya puro TV ka, magkaroon ka ng ganun. Tigilan mo ng kaanood ng TV, magkuha ka ng isang araw sa wala mong kwentang buhay. Maglaan ka ng isang araw dyan, mag-isip ka, ano bang mission ko sa buhay na to? Ano bang vision ko sa buhay na to? Isang araw na yun, malaking improvement na yun, pre. Tama. At most of the time, alam mo, para mahalata mo sa sarili mo na may mali kang ginagawa sa buhay mo, hindi mo masasagot yung mission vision. Ano bang mission ko? Anong vision ko? Either hindi mo naiintindihan yun or pag kinoconstruct mo, hindi. Alam mo, ang dahilan kung bakit. Kasi sa pang-araw-araw ng buhay mo, ang sinusunod mo lang naman stimulus mo, feelings, emotions, stimulus mo. Yun lang. Makaramdam ako ng gutom, kain nga ako. Makaramdam ako ng libog, bati nga ako. Ang init, gusto aircon. Puro ganun lang ang iniisip mo. Kasi pag pinag-usapang, vision and mission, anong nangyayari doon, kahit naiinita ka, nagigitata ka na, ang mission tuloy pa rin yan, di ba? Ang taong walang mission at vision, yan lang ang pipigil sa kanya, mainitan, magutom, malibugan, laging distracted ng ganong Discomfort. bagay. Discomfort. Yan lang ang ano dyan. Ganyan ugali ng mga buraot eh. Yan yung pinakapangit na ugali talaga sa lahat para sa akin. Kaya nga, Ayoko rin talaga sa buraot. kaya tignan mo pare, na question mo kanina, naniniwala ka ba na hindi tayo masisiro? Ikaw nagsabi ng pre, di ba? Hindi tayo mawawala ng pera. Kasi meron tayong vision, mission eh. Totoo. Di ba? Masiro man tayo ngayon, pero nandun nakastick pa rin yung vision at mission mo bilang tao, bilang lalaki. So, nawalan lang ako ng resources, but nandun pa rin yung nandun pa rin yung naka-layout pa rin yung dapat kong gawin eh. So, babalik lang din ako dyan. Matagal nga lang, pero makukuha ko ulit yun. Di ba, no? Ganda eh. So, muna na tayo? Muna tayo? Bye! Baby. Hirap ng Gawin mo naman nachos. friend Tarzan. Oh! Tsaka nang lala ko si Zoro. Ubus ko na yung nachos ng Cafe Aldana. Okay. Sarap. Sarap ah. Sarap yung coffee nila, pre. Yung, again, order nyo sa kanila, pag napasibisita kayo sa kanila, itong Sleep Slap. Yan. Sabihin nyo na lang yung kinape ng anti-support. Yan. Pwede oo, yun. tama. Ano Oo, yung, tama. ano yung kape ng anti-support? Oo. Sabihin na ni Carby yun, matik na yun. Solid, sarap.
gising ka talaga. Ano yung kape na pinatikim nyo sa Hantay Supot? Diyan yan sa Southville, sa Paranaque, or Las Piñas banda yan. Yan. Search nyo lang sa Waze, ha? Cafe Aldana, ulit lang. Oo, banggitin nyo Hantay Supot para malaman ni Kirby kung gaano tayo kalakas. Yeah. And again, pare, speaking of may tanong, kung meron kayong mga problema sa buhay na gusto nyo marinig. Sa buhay. Oo. Problema sa buhay, kailangan nyo ng advice, gusto nyo marinig ang opinion ng anti-support. Go ahead, message nyo kami sa mga social media namin. Pero again, babasahin namin yung question mo kung naka-follow ka sa lahat ng social media namin. At Yeah. subscribe ka sa YouTube. Ito, hinanap ko to kasi napakakulit nito eh. Dati pa follow-up ng follow-up to. Kasi nga may pila nga yung messages. Yan. So, nabasa na natin yung tanong niya. Ngayon, finalo upan niya. So, sa haba ng pila ngayon, mapagbibigyan kita ngayon. Sige. Okay. Hindi ko pa nababasa to eh. Go. Sasabi niya, Boss 8, pakitago na lang ulit ang identity ko. Yun, di ba? Kulit kong tao ka pa. Ako po pala si Mark. Tahimik lang. May question ako ulit, Boss 8. 2 question ulit, Boss. Oo, alam ko nga. Ang kulit mo nga eh. May nagugustuhan po ako sa school namin. Same school kami. Lagi ko siya nakikita. Sobrang nakakyutan ako sa kanya. Ang kulit mo talaga. Bigla lumabas yung profile niya sa FB. Inad ko, pero naghintay ako ng 1 linggo, pero hindi ako inaccept. Yun, tinanggal ko na lang yung friend request ko. Ano mapapayo yung 3? Napakamantampuhin mo namang hayop. Kapati ba naman friend request, pinapansin mo pa? Tapos sabi ko siya, init na init to. Kinukulit ako nito. Ito na, boss. Sinasabi ko, wait lang, may pila nga yung question. Wala, napagbigyan na natin. Oo. Sagutin mo nga yan daw. Baka idol ganyan, kaya nangungulit. Tapusin na. Ay, di ba pala tapos? Idol ako niyang bakit ganyan yan. Kasi nangungulit eh. Oh. Sige, tapusin natin. So, second question. 18 years old na ako. May chance pa ba ako tumangkad? Gusto ko pa sana tumangkad eh. Naliliitan ako sa height ko. Mga 5'4" lang po ako. Sana masagot po sa ASP. Salamat Gago, po. maliit nga. 5'4", 18 years old? Well, go. May pag-asa pa kasi bumilis yung tangkad ko, tuloy-tuloy yung ganun ng height ko every year. Parang 16 hanggang 21. Nag-stop nung 21. So magad na ako sa ganitong height ng 21. Pero nung mga 15, 16 ako, parang mga lang ako 5'4", ganyan, 5'5", tapos 1 inch every year. Anong mga ginawa mo nun? May mga ginawa ba sa tingin mo nakatulong? Basketball. Basketball. Siguro kasi nai-stretch yung katawan ko nun. Totoo yan eh. Totoo yan, pre. Totoo, no? Nai-stretch. Anything na basta nagpapa-active ng katawan mo ata. Kaya nakakabansot pag pag hindi ka masyado gumagalaw. Or, kung totoo yung nagbubuhat na ng mabigat ng bata pa, parang wala naman scientifically proven, di ba? Ang noon, ako kung gagamitan natin ng science, ang nangyayari dun sa bata ka, tapos batak ka sa mabibigat na trabaho, ang magpipigil ng pagkalaki mo nun ay kung hindi ka nakakakain ng tapat Tama, doon sa workout sa workload mo, hindi nako-compensate ng kain mo. Yun yung hindi nakakapagpalaki. Pero kung nako-compensate yun ng kain mo, lalaki ka. So dito sa question niya, Pansin ko kaya nga yung mga karamihan ng bata dito, ang tatangkad din. Kasi nakakain nila yung mga tamang nutrients. Mga rich kid kasi. Karamihan. Matatangkad. Dami 6-footer dito eh. Oo. 6'1", 6'2". Sa amin sa Kogyo, bihira makita ng 6-footer. Matangkad na to. Nasa kinakain lang talaga eh. Naniniwala ko, boy. Kasi ito matangkad na to. Sa lugar namin. No. Sa intro na to. Dito hindi. Ito pre, true story High school kami. Classmate ng utol ko. So mga high school siguro, ang height ko lang, mga 5'4", 5'5" lang ako nun. Ay, high school sila kasi utol ko yung sa tanda eh. Pero kasi magkalapit lang kami ng height ng utol ko eh. Mga 5'4", 5'5". Yung isang classmate, mas maliit pa sa kanya. So, mga 5'2", 5 flat lang. Nag-migrate sa US. Oh, Nung nag-migrate, pucha, naging 6-footer. nasa kinain yun. Diba? pre. Nasa diba? nutrition nga. Burger. Burger. Di ba, alam naman, I think more meat, tol. Oo, no? Tingin ko. totoo yun hindi invento yun. Totoong, alam,
Kung Kasi mga Pilam din na, ay mga Pinoy na lumipat ng US, mahaba rin talaga no? nutrition yun, nutrition. Less kanin ba dapat? Maybe. Baka, no? Kasi Maybe. too much kanin, unnecessary naman ng too much kanin talaga. Kasi pag napuno na nung kanin yung tiyan mo, ayun, hindi mo na makakain yung, Yung importante, yung other foods na, kasi full ka na. busog ka na eh. So, dapat more ulam talaga ang pinaka, no? Meat, oo. More ulam, no? Eh, hindi nga kaya ng Pinoy. Kaya lang naman Walang budget. Kaya lang naman umusok kanin sa atin kasi hindi natin afford. Mm. Pero kung tutusin sa mundo talaga ng tao, sa mga first world country na tao, ulam talaga sila. Minsan nga, wala silang kanin, bread lang eh. May napanood nga ako, pre, documentary. Korea naman to. Hindi sila ma-rice din, konti lang din sila mag-rice. Pero ang pinapahanda nila sa mga soldier na nasa deployed, kanin. Para kasi madaling, Madali makonsume. madaling makonsume, madaling i-prepare. Tapos So, energy agad kasi may energy glucose, agad. di ba? Oo. Pero in nutrients talaga, hindi naman yung kanin Kulang talaga. Oo. Oh, yun. At suggest ko rin sa kanya, pre, pandagdag niya lang sa everyday activity niya. Mag-ano ka, pre? Speaking of stretching, mag-yoga ka. Sama mo yan. Isabay mo yung basketball, tapos yoga. Ewan ko lang, di ka tumanggap. May ano yan, may improvement yan for sure. Lalo yung stretching, pre, naniniwala ako Oo. dun. Tingin ko isa yun sa nakatulong sa akin, stretching. Oo, ako pre, kasi unang-una, ang pinaka-importante talaga sa lahat, number one na kailangan mo tandaan, yung height, jeans siya eh, number one, jeans siya. Yes. Yeah. Pero, dahil 18 ka pa lang naman, sa totoo lang, may pag-asa pa rin yan. Mm. Athleticism sagad. Athleticism sagad. Alam mo ang benefit nito? Kasi sa dating ng message mo, medyo makulit ka talaga, bata ka pa, makulit ka eh. Bukod sa possible ka, patang ka rin nung athleticism, sagad ang sinasabi ko hindi hobby Hindi yung lang. ano lang, hindi pa sundot-sundot lang, Oo. walang kwenta yun. Gusto mo tumangkad eh. Sagad. Araw-araw, pagurin mo yung sarili mo. Sunod, ang magagawa kasi nun, babaguhin yan yung makulit mong ugali eh. Pag Yeah. naging athletic sagad ka, ang kulit eh. Nakaraming kulit talaga to sa akin. Tong Gawin mo batang to. friend request lang. Naman No, naman sobrang idol ka niya talaga. Yun na nga. So, tapos tinan mo, nakita niya yung crush niya, inad niya, hindi inaccept, binawi. Di ba? Sabi mo naman muna kasi ng personal. Oo. Bigla mong i-add ng nowhere. Hindi ka naman kilala dyan. Mawiwirduhan din talaga yun sa'yo. Yeah, ito. Nagpaikot-ikot na kagad yung emotion niya sa sa mga nangyayari pa lang sa cellphone, no. Kailangan mo ng mas maraming interaction sa sa tunay na tao. Sa labas, oo. Ano yan? Kumbaga, yan, magandang tip yun kasi nga, marami na rin kabataan ngayon ang socially awkward, pare. Yeah. Simula nung nasanay sila na social media lang pala para makipag-communicate. Pero downside yun, para sa akin, huwag kayo umasa sa social media to communicate. Balik tayo dun sa natural way of communication which is talking sa labas, outside. Labas-labas pa rin para hindi kayo maging socially awkward. Napapansin ko yan. Pagka lumalabas kami, ako, nag-observe ako ng mga kabataan ngayon. Putay na mga socially awkward talaga, pre. Wala. Social media kasi ginamit eh. So, maiba tayo. Maiiba talaga dapat tayo. Kung nanonood kayo rito, ibahin natin yung galaw natin sa iba, sa mga normal people. Kung ISP fan ka, best way to practice your communication, personal pa rin. Katulad nga nung nasabi mo na to, pre, kung socially awkward ka, pag nagja-jogging ka, may kasalubong ka nagja-jogging, simpleng, good morning po. Malaking improvement na yun eh. Totoo. Mm. I think isa rin yung sa special, hindi naman special. Isa rin yung sa skills ko na masasabi kong nakatulong sa akin. Mm. Kaya ko mag-small talk kahit sa mga dalin. And kaya ko patunayan yan. Kasi nung umakyat tayo ng bundok, yung mga kasalubong natin, kinakausap ninyo eh. Oh, ito eh, kumusta? Yung mga ganun simple. Oh, di ba? At Kasi, least, go. I think isa yun sa nagpapasarap ng travel. Ay, nandun nga tayo para may pag-make friends eh. Isnaberuin mo lahat, parang body mo naman mag-travel, di ba? Ito. Lalo siguro pag nagpunta na tayo sa ibang bansa, sabi ko sa inyo, tignan nyo, dami kong i-approach, pre. Di ba? Paliliguan ko kayo ng videos. Papakita ko sa inyo lahat ng rejection na matatanggap ko at yung mga possible na mapa-yes natin sa gusto natin, no, number or what. Basta gusto ko ipakita sa kanila yun na huwag kayo matatakot sa rejection. Rejection para sa akin is therapeutic yan. Para sa akin. Totoo. Lesson. Rejection is a blessing. I think. Yan.
Totoo yan. And also, gusto ko lang i-emphasize dito yung benefit ng communication, no, ng mga random communication. Kasi, dahil nasa generation tayo ngayon na hindi ka ma-entertain hanggat wala kang hawak na cellphone, nandun na tayo sa generation ngayon eh. Boring. Why? Walang internet eh. Walang wifi. Ay, hindi nga kami nagsa-cellphone pag pumupunta sa galaan. Yun na nga eh. Di ba, nung nag-track tayo, walang internet. Putal yung mga tao doon, pinagkakausap ko, naboboring ako eh. Kasi nakasawa naman nakausap doon. Lagi naman tayong nag-uusap eh. Di ba? Minsan tahimik lang tayo doon, nakaupo. Ginawa ako, naglapit-lapit ako, may mga familiar faces. No, pre, naalala mo pa? Oo, yung katrack mo nung last time. Ay, si JW, shoutout kay JW, sikat din yung sa Facebook. Napita ko, uy pre, parang meron kang press release dito, daming mga camera dito, ano yan? Kasi naboboring ako, walang internet, so yun yung way ko. At yun ang gusto kong ituro din sa mga kabataan ngayon na ang pakikipag-communicate sa tao is a way for you to make some activity na kala mo boring, yun pala, hindi ka lang kasi nakikipag-usap, enjoyin mo yung moment. Di ba? Nandito kayo sa, kunyari, meeting or what, may family gathering. Maraming kabataan na ayaw ng family gathering. Kasi nga, ay bakit di ko naman kilala? Wala naman akong kilala dyan. That's the point. Makipagkilala kayo, nakaka-enjoy nga yun eh. Magugulat ka, pareho pala kayo ng interest nitong isa. Nagiging mo pala, ka-close mo pala. Diba? Nakakalimutan ng mga kabataan yan na isa sa mga entertainment mo bilang tao is communicating with other people. Yun, by nature, ang tao talaga is social. Pag hindi mo ginagamit yung nature mo again, kung ano-anong mararamdaman mong negative. So, naniniwala ako doon, mga pare. So, yun, mga pare, no, I hope may comment. Basta tayo comment. Sige, mabilis lang. Pero, I think isa sa magiging take-home nyo dito sa topic na ngayon, huwag kayo matakot sa rejection. Yeah. And, kung hindi ka man biniyayaan ng height, focus ka sa mga bagay na pwede mong mabago. Improve. Yeah. Hindi naman lahat kasi pwedeng lahat tayo 6-footer. Hindi naman pwedeng lahat tayo matangkad. Hanapin mo, baka may binigay si God sa'yo na wala sa iba. Yeah. Na ikaw lang meron. Ako, meron akong malupit na, na sagot pagdating niya sa Go. Makikita nyo to. Tandaan nyo talaga to. Tangina, 8 asset to. 8 asset na siya. Go. Nababasa ko yung mga comment dyan na sinasabi nyo. Ang sabi? 8 asset, ang gulo, patalon-talon. Ang gulo mag-explain, ganyan. Paliko-liko, ang daming pasakalye. Ako sabihin ko, hindi mo lang gets. Pero sige, bibigyan ko kayo ng leverage. Let's say, totoo yun. Magulo ako, patalon-talon. Let's say, totoo yun. Pero kita nyo naman, tagos ako dito. Nandito ako sa posisyon na to, tagos ako, nakaka-serve ako sa mga guest, o lalo na kay Joshon Point at kay isa daw, nasa-serve ko yung purpose ko dahil sa communication. No. Dahil kahit sa rejection nyo rin na marami. Dahil ang dami ng comment nyo. Tayo ka dyan, tayo. Real life evidence pala to. Diba? Yun na yun. Pag hindi mo pa rin na-gets, ay, wala na. pag hindi ka pa rin convinced na i-take mo lang yung rejection, mag-communicate ka, ay naku, labo mo talaga pre. Ewan ko sa'yo. Hindi ka na maliligtas. So wala na. Hindi ka na maliligtas. Kahit ano ba yung pang-revive sa Dota, pre? Ano yung pang-revive sa Dota? Yung shield? Aegis. Yung Aegis, kahit Aegis, di ka na maliligtas. Aegis. Tama. Aegis Immortal. Yung marirevive ka. Aegis. Wala na, hindi tatalab sa error. Ano ba yung mga natatanda mo na bash dito sa atin? Usually, puro ganun lang no? Yun Ganun, no? Puro lang pero. Dati nga, pre, nung nag-umpisa tayo, ako naman yung may bash, pre. Wala, konti lang, parang 3-4. Kasi sabi lagi, ano ba yun? Wala, parang, boring. Hindi nagsasalita, ganyan, hindi nagre-react. Ganun lagi yung nasabi rin sa akin. Yung time nga na Bakit? Kasi wala. Sabihin sana ako eh. Sabihin mo na. Huwag na. Pero, sige, ayun sabi, wag mo na pilitin. Paano kung... Yung time nga na na kararating ni 8, dalawa kami ang marami. Ako ba? Parang hindi ko naman yun. Baka 2 buwan kami binabash. Pero sa kanya, mas marami sa kanya. Hindi ka na kasi nagbabasa. Nawala nung February. Well, actually,
wala talagang credibility yung mga, ano na yan, yung mga comments na ganyan. Kasi kung tutuusin, ito Ito, sobrang hater mo to, si Night Trader 1186. sige mamaya, teka lang. Kasi, teka lang. Kasi tandaan nyo to nung bago rin ako dito, meron din nagsabi, ano ba yan, ang bland, ang boring, ang baba, mas mababa pa raw yung energy ko sa akin, inyo. oo. Pero ngayon, tignan mo yung comments, kapwa nyo rin na nagko-comment ng sabi naman ngayon, ang ingay ko, ang kulit ko. Kayo na nagkontrahan sa mga sarili nyo. Ano kaya ibig sabihin nun, di ba? Bakit ganun? Kayo, dyan sa comments, napulot yon yung comment na ang boring ko, mas mababa pa raw yung energy ko. Ngayon, Tomas. Ngayon, tumaas. Dyan din sa comments nang galing yun. Bakit ganun? Sige. Tingin ko parang parang kahit anong gawin mo, parang name-personal na lang sila. Parang ganun yung nakikita ko. Parang di na nagmamatter kung may gawin kang tama o hindi. Basta, parang si 8 ang kalaban. Parang ganun ang gusto nila mangyari. Sige, ano sabi nila? May charisma ka bang villain? Ewan ko dyan sa kanila. Alam, Hindi, sa tropa namin pre, wala. Hindi, Wala ito, naman. Kasi ano hindi to ko eh. naramdaman eh. Oo. Extrovert nga to eh. Para bang, Kahit nung bagong dating niya, nung nagsisigaw siya, wala ka namang naramdaman na ganun. hindi, tatawa ako. Parang, Hindi, ako alam mo, gusto ko nga pagsabihan yung ibang So, hindi ko kasi alam kung nagpapanggap itong mga to. yan nagagets yung humor mo eh. O talagang mga solid sila yung dalawa eh. Kasi meron din mga comment na, may comment din na, si Isa daw na lang sa kasi Joshua Point, wag na isama si Etienne ang pinaka walang kwentang dyan. Alam nyo, kung talagang down kayo kay Isa daw at Joshua Point, sila ang pumili sa akin. Rerespetuhin nyo dapat. oo. So kung sinusuportahan nyo talaga sila at gusto nyo akong matanggal, pinilayan nyo sila. Yeah. Move kung bakit ako nandito ay dahil sa kanila, di ba? So, ewan ko kung nasa napunta yung utak nyo. Mas marunong na kayo sa kanila? Mas marunong na kayo? 8 Asset versus SP family na hater. Ayan, ay putang ina nyo. Sige, sabihin nyo lahat ang gusto nyo. Babasahin ko dito. Si Night Trader sabi mo. Ano sabi ni Night Trader? Ang sakit daw sa tenga, 8, ganyan. Ganon. Puro ganon. So yun na nga. Nasagot na ko na, di ba? Sa paliwanag nga na repetitive daw. Ano pa ba mga sinasabi dito? Puro ganon naman mga hate. Puro repetitive. Wala podcast eh. Alam mo pa sa akin nga, meron nga nag-message sa akin eh. Hindi na siya nag-comment, rumekta siya sa page ko. Look, tindi nung hater na yan. Hindi, ito nga hindi to hater. Sabi niya, napanood ko na yung episode niyo ni Suplado. Ang ano yun? Ayos. Ikaw lang ang aggressive. O siya naman yun naman ang interpretasyon niya. Natuwa naman siya kasi Iba rin eh, no? Iba-iba ng talaga. gusto eh. Iba. Gusto ng aggressive sa'yo. Yung iba, ayaw naman ng aggressive. Kung susundin ni 8 Asset lahat ng comments, puta mo babaliw to. Ganyan na lang ako. I think kasi Iba-iba. Yung nagka-schizo na yung puta. Hindi, para magiging yung sinasabi mo, yung tumatanda. Yan na lang yung alam ko. Yung ano. Yung may meme na tumatanda. I think kaya naiinis yung nagbabago, tapos minsan nagiging baby. Kaya sila naiinis kasi most of our listener, it's either nag-aaral o nag-work ng kalmado sa laptop or nagpapatulog ng podcast natin. Tapos biglang, bakit naman ba dyan? Nag-go. Yung papikit na yung mata biglang. Nagsalita si... Ganyan, papakit na ganyan. Hoy! Tingin ko parang ganun eh. Parang ganun yung nangyayari. Sabi ni Dato Ren, Soy, dagdagan mo yung intro mo, isabay mo doon sa Ang Puso Kay Magsasaka at kay Step. Nahulog ka na rin sa sa patibong. Sabi ni IT Rick Dayuki 69, pampawala ng homesick yung Anti-Support Podcast. Comment, diba? Sana magkaroon kayo ng mall podcast, sabi ni PH Music. Mall? Sa mall daw. Paano yung mall? Codebreaker07, nag-join member ulit ako dahil pinasok nyo na si Soplado Moto. Sana gawin nyo siyang regular member para 4 horsemen nat. Tag nyo si Soplado Moto kung gusto nyo bumaba at least once a month. Pwede. Oo, ratratin nyo ulit. Gawin yung comment section niya. Soplado, balik sa ASP. ASP, ganun. Punuin yung comment. Tagtarin nyo. Pero ano lang, bigyan lang natin sila ng idea, no? Kasi siyempre, nasa south kami, si paring Suplado, nasa norte. So,
Siyempre, hindi siya magiging ideal sa kanya kung babalik-balik siya rito araw-araw. Mahirap yun. So, pero siyempre, welcome si Suplado mo to, di ba? Pero yun, mag-uusap-usap kami. Bibigay namin yung gusto niyo. Malakas kayo sa amin eh. So, pag-uusapan namin yan. Sabi ni Armen D. Dusty, sige nga, kay Bugoy na Koy-Koy niyo sabihin yung kasal na yan. Natapik ba natin yung kasal kay Koy-Koy? Ano nga yun? Kasal? Ano nga? Hindi, no? Hindi. Hindi natin ano yung marriage, no? Hindi natin siya natanong kung may balak ba siya magpasal in the future. Oo nga, no? Oo. Ito sa Alam comment. natin. Wala, hindi namin natanong eh. Ay, pero yun ang abangan din sa part. Rat-ratin nyo rin si Boogie. Sabi nyo, balik sa ASB, balik sa ASB. Oo. Maganda nga yung suggestion nila na 10% lang ng total savings mo yung gagastusin mo sa kasal mo. Tapos yung matira, panimulaan nyo na at least may pangpuhunan pa kayo sa trip nyong negosyo kaysa bukas nga na kayo. Sabi ni Boy Pickup 2335. Ikaw yata nagsabi nun, yung 10% lang sa kasal. Ikaw ba o si Ching? Si Ching. Parang Ching 10% lang yung gagastusin sa kasal. Solid episode about sa kasal. Sobrang agree, simple lang. Tapos gumala kayo mag-asawa at doon yun na lang medyo lupitan sa paggastos. Solid. Yun ang pinakamaganda talaga eh. Sa'yo yun, di ba? Ideal talaga yun eh, para sa akin. Sabi ni Romeo Miguel Sunga. Kasi hindi siya one day, yung travel, di ba? A month yun na iti-treasure ninyo, di ba? Honeymoon. Para sa akin yun na nga eh, honeymoon talaga dyan kayo gumastos. Honeymoon. Sabi ni PHJMDCA, pa-shoutout naman po sa full name ko, John Mark De La Cruz Abendan. Ang haba ng pangalan mo. Haba, puta. Lugi ka sa 1/4 pag binadali ka ng teacher mo. Kawawa siya siguro nung bata. Kasi pag hindi mo na sulat yung papaluin ka eh. Gago pa yung teacher pre pag get 1/4. Okay, number 1. Ma'am! Ma'am! Nalala ko yan, oh. Nalala ko yan. Kung sinasadya, Oo, no? nasadya. Alam naman na, no? Pero alam mo, may... Yung manghihingi pa nga, puta, manghihingi pa, di ba? Pero pre, Tatakbo pa dun, oh. alam Minsan mo, parang trippings din talaga yung teacher, no? hindi gets, pero alam mo ang realization ko nun. Kasi ako, mali ng mga estudyante, yung mali ko yun. Never ako nagkaroon ng papel. Lagi ako manghihingi. So, Ako rin eh. so kaya niya tayo hinahassle kasi gusto niya, magdala ka naman ng papel mo. Lagi na lang ganyan. Kaya alam mo sa part nila, sobrang frustrating nun. Puti, ano ba? Wala na naman papel. Wala naman akong magawa. Di ba? Ako ba't nakakatamad bumili ng papel? Oo. Wala tayong pakialam sa nanghihingi. Kawawa naman yung, Oo. alam mo yung eksena nun, ubus. Bigay lang siya ng bigay. Ubus yung papel. Yung teacher wala magawa. May ganyan din kami. Tapos next time, madamot na siya. Pero nangyari nangyari nga sa amin, pre, yung ganyan, naawa yung teacher doon sa lagi namin pinagingin. Kasi ano siya eh, kumbaga, anong tawag ba doon? Yung masinop talaga People lagi siyang pleaser. ready. O people pleaser siya. Pero naawa yung teacher. O sige, mamigay ka, pero magsingil ka piso kada hingi sa'yo. Bakit kami piso? Oo. O, tinuruan pa ng haslin, di ba? Ang haslin. Galing ng teacher na yun. Kawawa yung mga teacher sa part na na-realize ko na lang yun ng pagtanda. Pero nung bata, wala akong pakialam doon. Talagang, hindi ako bibili ng papel. Maghihingi na lang ako bukas. Alam mo, boy, gusto ko nga makagas ng teacher eh. Oh. Gusto ko dumating yung time na every profession may gagas natin. Ayun. Kung meron kayo, yan. Maganda yan. Kung meron kayong influencer na kilala na teacher siya, at the same time influencer siya, pababain nyo rito sa ASP. Comment nyo siya, boss, I like that. punta ka naman ng ASP gusto. Pero kasi interested tayo malaman yung daily life nila, di ba? Mga sakripisyong minano nila. Gusto ko yun para ma-appreciate ng mga kabataan yung ginagawa ng teacher para marespeto nila. Oo, kasi tol, puro point of view na lang natin, estudyante lang tayo eh. So, ano yung point of view nila sa mga ganun? Parang sasagutin nila yon. Kaya namin minamadali para hindi na kayo humingi ng papel, mag-ready na kayo. Gusto natin malaman yun. Oo. Right? Yun. May doktor na ako na tropa eh. So, doktor, sureball na meron ako mahuhugot. Schedule date lang. Pero gusto ko muna teacher muna. Teacher, jeepney driver. Ayan. Uy, oo nga muna. Yun. So, may meron content creator kayong kilala na ganun. Papabayin natin dito. Sabihin, babay, boss, magiging interested yung ASP sa buhay mo. Right? So, go ahead. Pero actually, kahit hindi siya content creator, pero makita natin na malaki yung demand sa mga followers natin na ito yung klase ng profession. Na kunwari, sabi, piloto, gusto namin maglagay kayo ng piloto dyan. May piloto rin May tayo. piloto tayo. Meron tayong CEO ng malupit. Meron din. Meron din tayong mataas na posisyon sa gobyerno. Ayan, may parakot. DPWH ba yan? Joke lang. So yung mga pare, maraming salamat no sa panonood sa mga members natin dyan. Again, we appreciate you. Leave a comment down below. Agree ba kayo doon sa pinag-usapan namin? Ano pang may sasuggest nyo kay tropa para mag-improve yung
problema niya. So, maraming salamat mga pare. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This Foot Podcast. Babalik kami. Good! Tapapin nyo, wala bakit. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shoutout to my boy J.O.P. Etase, Eko, karang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga di ko kalipel. Kung gusto mo kong maabutan, managinip ka.